Kasalukuyan ng isinara ng Senado ang investigasyon nito kaugnay sa umuning Davao Death Squad. Ito ay matapos na walang nakuhang mga bagong impormasyon ng mga senador mula sa mga testimonya ni retired SPO3 Arturo Las Cañas na wala rin umanong dalang sapat na ebidensya na magpapatunay sa kanyang mga aligasyon. Ang ulat mula sa aming kasamang si Sweden Velado. Sa 2 beses na panunumpa at pagsalang sa Senado ni retired SPO3 Arturo Las Cañas, 2 magkaibang salaysay din ang ibinigay niya. Sa harap ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Senador Panfilo Lacson, umamin si Las Cañas na nagsinungaling siya. Noong Oktubre 2016, matatanda ang pinabulaan na ni Las Cañas ang testimonya ng whistleblower na si Edgar Matubato na mayroong Davao Death Squad. Ngunit ngayong Lunes, nagbago ang tono ni Las Cañas at sinabing totoo ngang may Davao Death Squad at ang promotor daw nito ay si dating Davao City Mayor at ngayoy Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Las Cañas, nagdesisyon siyang magsabi ng katotohanan ngayon dahil nagkaroon daw siya ng spiritual awakening noong 2015 matapos ang kidney transplant. Subalit, ang ipinagtataka ng ilang senador, kung nais niyang linisin ang kanyang konsensya, bakit nagawa pa nitong magsinungaling? Tuloy, maging si Senador Lacson, aminadong hindi alam kung aling testimonya niya ang paniniwalaan. Katakataka rin na hindi matandaan ni Las Cañas ang pagkakakilanlan ng taong kanyang pinakaunang pinatay. Matapos umaming, 200 tao na ang bilang ng kanyang napaslang bilang miyembro ng Davao Death Squad. Kailan yung Bersabal? 1997? 1993? 97 yata. 97. Medyo matagal na rin, ano? Pero yung kay Bersabal, naalala mo yung Pansit, eh. Pero yung una mong pinatay, hindi mo matanda man lang kung anong pangalan. Alinsunod sa alituntunin ng Senado, hindi maaaring gawing basehan lamang ang personal na salaysay ni Las Cañas. Gusto nating i-test yung credibility ng isang testigo, hindi lamang para husgahan siya, kundi para rin magkaroon ng parehas na pag-iisip to sa mga inaakusahan. Wala naman siyang matukoy na pwedeng mag-back up o magpatotoo ng kanyang bagong testimonya sa Senado. Kaya't sa bandang huli ay nagdesisyon ang komite ni Lacson na huwag nang magkaroon pa ng bagong pagdinig hinggil sa mga mapanirang alegasyon ni Las Cañas kay Pangulong Duterte. Para sa PTV News, Sweden Velado. Questionable rin para sa ilang mga mambabatas sa mababang kapulungan ng testimonya ni retired SPO3 Arturo Las Cañas kaugnay sa umani Davao Death Squad. Ayon kay puwersa ng bayaning atletang Pilipino, Congressman Mark Sambar, pinag-usapan lang ulit dito ang mga testimonya ni Edgar Matubato noon at wala siya nakikitang dahilan upang dinggin pa ito muli, ngayong pagbabaliktad lang ito ng mga sinabi ni Las Cañas sa una niyang pagharap sa Senado. Sabi naman ni Ako Bicol Congressman Rodel Batocabe, dapat sampahan na lang ng kaso sa korte si Las Cañas. Ang kanyang mga pahayag daw ay sapat na basihan para makasuhan siya ng murder. Puluhan ngayon kung ano ang makukuha natin sa testimonya ni Las Cañas para magkaroon ng batas. Ay, kasi yung mga sinasabi niya, pagpatay, murder, okay? Those are already punishable under the revised penal code. Wala nang bago. Pinaka-importante dito maging strict ang Senate in regards to how he's recanting his earlier testimonies. Why? Because it gives a precedent na in the future hearings of both the House and the Senate, pwede na lang magsinungaling kahit sino. So sir, yung paulit-ulit yung binabanggit na motivation to be responsible, yung napangako sa we have yet to be convinced, ano? Sabi ko nga kanina, ang nag-deliver ng coup de grace sa tanong, si Senator Pacquiao. Kasi sinabi niya, kung nagkapalitan ng posisyon, ikaw ang investigador at ako yung dalawa ang testimonya na magkabangga, ano yung magiging conclusion mo? Maliwanag yung sagot ni Las Cañas, magdududa siya. Siya hindi niya masisisi yung mga senador na nagdududa lahat, di ba? At pagka nagdududa ka, kung alin ang totoo o totoo yung sinasabi niya, may problema, di ba? So after nyo marinig yung testimony, alin ang mas kapani-paniwala? Sir, yung una niyang testimony o yung ngayon? Hindi nga natin malaman kasi magkabangga yung kanyang testimonya. The point is, kung ang dalawang testimonya mo nagkakabanggaan, talagang magkakaroon ng duda
sa maski kaninong tao, yung right-thinking individual, ano? Unless bias ka masyado at gusto mong paniwalaan lang yung isa niyang testimonya over the other. Now, gusto kong isara yung kanina na kasi may information na yung dance instructor na pinatay nila, sinabi nila, buhay na buhay, kaya pinakukuha ko ng statement saka ng video. So, paano mo ngayon panin? Kaya tinatanong ko siya, halimbawang makaharap mo yung sinasabi mong pinatay ninyo. Anong gagawin mo? Papalitan mo na naman yung statement mo dahil buhay pala. Pero Ayun. hindi daw silang pumatay kasi Hindi, nasa statement niya. Nandito yung transcript yung TSN, kaya nga pinakuha ko yung TSN, 11:20 in the morning, ito yung kanyang testimonya. Kasama siya nung pinatay yung dance instructor. Merong tumawag na sinasabing nandyan yung dance instructor, buhay na buhay. Kaya nga tinatanong ko siya, kung makaharap niya yung sinasabi niya pinatay nilang dance instructor, magbabago po ulit siya ng statement. Pangatlo na yun. Sir, but what does it represent? You know, it's not the first time that there have been reports of police abuses. Do you see, sir, the magnitude of the problem? Well, as Senator Soto manifested before we adjourned, there are 53,000 that were arrested. And kung totoo merong impunity na lahat ng illegal drugs na operations pinapatay ng police, hindi lang 2,500 yung patay. Di ba? Anyway, hindi pa ako nag-explain sa'yo. Pero sir, yung testimonya na mismong Pangulo yung kausap. Sa People Power Revolution anniversary, yung paglalabas ng witnesses pa isa-isa, nakita nyo naman sa mismong testimony ni Mr. Las Cañas that sa unang paragraph pa lang o unang pahina pa lang ng kanyang affidavit, sinabi niyang 1998, umpisa pa lang ng DDS, nandun na siya. 1989 na siya sumama. So, it's obvious that there are people behind Las Cañas, there are people who are trying to manipulate this situation for two purposes. One, the ouster of the president. Number two, to stop the drug war. Kaya nga nabanggit ko kanina na yung Human Rights Watch, meron din advocacy at agenda yan. Sa mismong report nila ay sinabi nila na gusto nilang illegalize. Ang stand nila, dapat pagka for personal use yung possession ng droga, legal dapat ito. So we have to be careful sa paghihimay ng mga issue. Kailangan ba na mas mabantayan ng mga pulis? Yes. Kailangan ba na mas mataas na sweldo, equipment, gamit ang pulis? Yes. Kailangan ba na less ang violence? Yes. But it doesn't mean that meron state-sponsored extrajudicial killings. How would you describe the testimony? Flop ba or scripted and si Mr. Las Cañas mismo nagsabi na siya mismo magdududa siya sa sarili niya. As it is, Pero kapag tinignan mo, and makikita mo sa testimonya niya, he's a mercenary. Dati na siyang pumapatay kahit wala pa siya dun sa Davao. He was already involved in killings at inamin niya, nung bata siya, mahilig siyang pumatay. So makikita mo that some of his testimony might be true, half-truths, pero meron overreaching effort na idamay ang Pangulo at idamay ang administrasyon. Kaya nga nasita ko rin na bakit i-judge niya yung buong kampanya ng Tukang ng PNP. Samantalang hindi naman niya alam kung ano yung mga operasyon na nagagawa ngayon. Kaya nasasabi kong nagagamit din siya ng mga ibang pseudo human rights groups at ibang mga political groups na nagtatago sa legitimate na human rights concerns. Thank you. Pinabulaan na naman ng kapatid ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pahayag ni retired SPO3 Arthur Las Cañas kaugnay sa umano'y pagpatay sa kanyang dating dance instructor. Ayon sa presidential sister, buhay ito at handa niyang iharap sa Senado kung kinakailangan. Narito ang hataw na balita ni Janice Inhente. Sa muling pagdinig ng Senado kahapon kaugnay sa Davao Death Squad, muling naungkat ang insidente ng umano'y pagdukot at pagpatay sa dating dance instructor ng kapatid ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang Facebook post, agad pinasinungalingan ni Presidential Sister Jocelyn Duterte Villarica
ang pahayag ng dating pulis at self-confessed hitman na si SPO3 Arthur Las Cañas na kasama ito sa umano'y nangyaring pamamaslang. Sinabi nito na buhay ang kanyang dance instructor na si Ruben Burha Baguio. Ito rin ang kanyang nag-iisang dance instructor mula 2007 hanggang 2015. Kung kaya hindi tama ang pahayag ni Las Cañas na pinatay ito noong taong 2013. Matubato testified that my particular DI na inaktak because pinatay ng presidente kasi niloloko ako. I already cleared up before pa yung issue na yan. So ngayon, lumabas na naman, and let me quote what he said, that 90% of what Matubato said is true. He said that he was there when they abducted the DI at pinatay. Eh, hindi totoo yan. Ayon pa kay Jocelyn Duterte, noong nakaraang buwan lamang nang huli niyang makasama si Ruben Baguio. Nakahanda rin siya na iharap ito sa pagdinig ng Senado kung kinakailangan. Isinisi naman ng presidential sister ang maling impormasyon na sinabi ni Las Cañas kay Senator Antonio Trillanes at pinayuhang magbitiw na ito sa pwesto. And this time, I think I hold Senator Trillanes responsible for this kind of issue. This is, nagsasuffer naman ang reputasyon, no? I mean, it is not true. It is 100% not true. Dapat lang, ang credibility niya sa senator, it's a very big question ngayon. I mean, siyempre tayo, ordinary citizen, we look up to our leaders. Dagdag pa ni Jocelyn, hindi na bago at nasagot na ang issue na ito sa panahon pa ng nakaraang pagdinig ng Senado sa Davao Death Squad. Pawang kasinungalingan ang mga pinagsasabi sa Senado ni retired SPO3 Arthur Las Cañas. Kabilang na dito ang kanyang pahayag na pinapatay din ng Pangulong Duterte ang dance instructor ng kanyang kapatid. Sinabi ni Jocelyn Duterte Villarica, kapatid ng Pangulo, ang pagbabago ng mga pahayag ni Las Cañas at lahat ng testimonya nito sa Senado ay malinaw na bahagi ng destabilization plot laban sa Pangulong Duterte. Nakatitiyak din si Villarica na may part 3 pa ang kwentong ito na niya ipakana ni Senador Antonio Trillanes IV. Hamon ni Villarica kay Trillanes kung handa itong sagutin lahat ng gastos, payag siyang iharap sa Senador ang DI na sinasabi ni Las Cañas na ipinapatay sa Davao City. Dagdag pa ni Villarica, tila hindi alam ni Trillanes ang kanyang trabaho at nauubusan na yata ito ng issue.